Marami kasi nagsasabing, malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop na Siksik ba? Oh, ulitin nga natin. hindi na makikialam ang presidente ng Amerika. Marami kasi nagsasabing, malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop ng utot ang ating presidente sa presidente ng Amerika. Kaya kita ninyo, kahit anong command, kahit anong sabihin, uto-utong sumusunod sa Amerika, naging tuta na ng Amerika itong si Marcos. So, si PBBM pala ay sunod-sunuran daw. Okay, at uto-uto. Yan yung pinapalabas ni Bayad Bay, di ba? Pero may papakita ko sa inyo. Ewan ko kung makita ko dito. China na lang palagi. Wala nang ibang alam kundi China. Yun na lang po yung alam nila. Pero si PBBM, marami pong kaibigang iba't ibang bansa. Marami pong iba't ibang bansa na nagtitiwala sa Pilipinas. Pero si Digong, walang iba, no? Walang ibang alam kundi China. Hindi ko makita eh. Ayan. Sino kaya yung tuta? Si PBBM kasi, marunong makipagkaibigan sa iba't ibang bansa. Pero hindi siya nagpapakatuta, katulad ni Digonyo. Diba? Oh, si PBBM ay matino. Oh, si Digong mayabang pero baliw. Hindi ko makita eh. So, proceed na tayo dito sa sa topic natin kay Bayad Bay. Oh, di ba? Halatang halata po na ang tuta talaga si Digong. Hindi po ang pangulo. Di ba? Hindi ko makita eh. Yung naalala niyo yung si Digong. May kadena sa leeg. Hawak-hawak ni Xi Jinping. Yun yung tuta. Di ba? Pati utot ni Xi Jinping, pati hininga ni Xi Jinping, hinigo po ni Digong. Yun po yung katotohanan dyan. Yun po yung katotohanan dyan, ha? Kaya, mga pre, natatawa na lang talaga ako sa mga sinasabi nitong Bayad Bay na to. No? Wala sa ayos eh. Wala po sa ayos. Diba? Baliw. Lahat po ng ginagawa ng kanyang amo, pinapasa po kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya yun. Mahiya ka naman, Bayad Bay. Yung humihigop ng utot, si Digong, hindi ang Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw naman, nung umutot din si Digong, hinigop mo rin. Hinigop mo lahat ng baho, hinigop mo. Kaya, imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM. Dahil siyempre, alam naman natin, kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan... Sino ba yung tinatarantado ng Pilipinas na ibang bansa? Wala naman kahit ngayon China, inaapi tayo, pero dinadaan pa rin natin sa legal. May proseso kasi. Hindi po tayo nang tatarantado ng ibang bansa. Okay ng ina mo. Kailan pa nang tarantado yung Pangulo? Kayo po ba maniniwala dito sa basuran to? Batukan ko to pag nakita ko to eh. Diba? Batukan kita pag nakita kita eh. Noon tapang-tapangan to, hinahanap si Coco Martin. Ngayon ako maghahanap sa'yo, babatukan lang kita. Babatukan lang kita. Inang-ina mo ka. Diba? Tuloy natin. Yung kanyang ama... Gusto ko maging mambabatok eh. Masama ba yun? Kaya naman napatalsik, aside from the quote-unquote people power ko, no? Alam naman ng lahat, kung hindi nangialam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Di ba galit kayo sa Amerika? Galit kayo sa Amerika? Bakit ngayon sumisip-sip kayo sa Amerika? Na parang gusto nyong sabihin, hindi, arestuhin mo na yan si BBM kasi din yan eh, may issue din sa droga eh. Parang gano'n. Gagamitin nyo pa Amerika, pukin ng ina mo ka. Si Maharlika nga eh, nagyabang. Pumunta na daw siya kay Donald Trump. Anong nangyari kay Maharlika ngayon? Anong nangyari kay Maharlika? Para na siyang tanga. Walang nangyari sa lahat ng sinabi niya. Diba? Si Maharlika ba pinansin? Kasi sabi ni Maharlika, bangag daw yung Pangulo. Andun na daw yung mga files, yung mga dokumento na patunay na ang Pangulo ay bangag at isasubmit na daw ito kay Donald Trump. May nangyari ba? Pukin ng inang pag umpugin ko kayo Maharlika, pag maglaplapan lang kaya kayo. Tang ina nito, kupal. Actually,
Kung maalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-IME na rin, naimbitahan pa tayo noon sa, nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Amy, nung governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko. What really happened during the quote-unquote Hawaii incident? Tama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Hawaii kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisipsip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi nga, Sumipsip po ba yung Pangulo? Hindi ah. Ang maganda kasi sa Pilipinas at ang maganda sa presidente ngayon, siya po ay kaibigan. Marami po siyang kaibigan ngayon, si PBBM. Pero si Digong noon, anong kaibigan niya? Drug lords, China, mga manyakis, mga kurakot, mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po ang mga kaibigan ni Digong. Di ba? Pero ngayon, lahat po ng yan ay pinagbabayaran na po ni Digong. Pero hindi pa sapat yun eh. Hindi pa sapat. Sana, mahatulan man po talaga si Digong ng makulong na po habang buhay. Diba? Kasi pahirap po ang ginawa ni Digong sa ating bansa. Hindi po makatao yung ginawa ng bangag na tao na to, na si Digong. Diyos, minumura. Santo Papa, minumura. Jeepney drivers, minumura. Mga mahihirap, minumura. Tapos magnanakaw pa. nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sip-sip at humihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow. Pero dapat maawa ka kay Digong Bayad Bay. Maawa ka kasi yung hinihigop niyang utot noon, nahigop mo rin. Maawa ka rin sa sarili mo. 'Di ba? Yung hinihigop niyang utot noon, napakinabangan mo yun. Kaya nga nakakapag-travel ka eh. Kasi yung amo mo sip-sip sa China.